nasabi niya, it is finished, natapos ko na. Mahalagang ating maunawaan, mga kapatid, ang halaga ng paggawa, sapagkat faith alone ay hindi sapat. Marami kasi naniniwala, faith alone, faith in Jesus ay magliligtas sa atin. Hindi po. Sapagkat sabi ng Biblia, faith without good work is dead. Patay o huwad ang pananampalatayang walang gawa. At ang gawang tinutukoy dito ay gawa ng kapanalan. Mabuting gawa, sapagkat ang tunay na pananampalataya, yung faith na genuine, mga kapatid, ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Totoo po na wala pang sino man sa atin na kaabot sa kapanalan. Wala pa. Pero kahit pa sana desire, meron tayo. Yung marurubog na hangaring magpakabanal, sana meron tayo. Sapagkat kung meron tayong ganung klase ng longing o desire, yun po ang magtutulak sa ating gawin ng mabubuting bagay. Kesa naman ang laging laman ang iyong isipan, ang panalabik ng gustong gawin at yung interest mo hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, sooner or later, papahama ka niya. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang sapat na tayo po'y hindi gumagawa ng masama. Dapat hindi rin tayo nag-iisip gumawa ng masama. Ang mga audio, sapat sa kanila walang ginagawa masama. Pero ang problema, sa loob, may kinikintim sama, may sama ng loob na iniisip, hindi na niya lang naisasagawa. Pag meron kang masamang hangarin sa loob, ito'y naghihintay ng outlet. Parang pinatubo, napakatahimik, dormant, pero isang araw walang nag-aakala o nag-expect na biglang sasabog at pag sumabog, napakalaki ng kanyang distraction na gawa, mga kapatid. Kaya para tayo may maging safe, mga kapatid, mas maganda na pati sa loob, wala tayong iniingat ng masama. Laging malinis ang kalooban at ang isipan. So hindi sapat na tayo hindi gumagawa ng masama. Dapat hindi rin tayo nag-iisip ng masama. Sapagkat yan ay naghihintay ng kanyang outlet upang ito'y magawa, mga kapatid ko. So ang tunay na pananampalataya at ang tunay na kaligtasan ay nagbubunga ng mabubuting gawa or yung pong mabubuting hangarin, longing, pananabik na gumawa ng mabuti. At ano yung ating dapat na panadikan? Sinabi natin Panginoon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So ang Diyos na nag-provide sa atin ng answer. Kasi tayo, naguguluhan pa tayo. Marami tayong pinaprioritize na hindi naman dapat i-prioritize. Pero mahalaga rin. Kaya lang hindi dapat i-prioritize, yun ang ating inuulan. Kahit ang Panginoon ang mismo nagbigay sa atin ng clue. Seek ye first. Ano yun? The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto lang Diyos malagana tayo. Gusto lang Diyos maunlad ang ating buhay. Kaya lang sa kanyang paraan. Sa paraan ng tao, lakas, dulong, sipag, hindi yan sapat. Ang paraan ng Diyos, unahin mo yung pinakamahalaga, yung pagharihan ka ng Diyos, at lahat ng ito, kailangan tawag mo, idaragdag ng Diyos sa iyo. Na wala kang hirap-hirap. Amen, mga kapatid. Unahin mo lang yung pinakamahalaga sa lahat ayon sa Panginoon. Hindi ayon sa gusto mo. At uulan ang buhay mo, gaga ang buhay mo. Ang pagkapalay, maaakit sa iyo sapagkat malapit ang biyaya at attracted ang biyaya sa mga taong pinag-aarian ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat balito. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng answer. Unahin mo muna yung pinakamahalaga. Kasi yung iba pinamaliktad, seek ye first all these things and the kingdom of God will be added unto you. Inuna muna yung material things. Pinahalagaan yung material things. Kaya lalo naging mailap yung material things. Lalo lumayo. Dapat yung pamamaraan ng Diyos, unahin mo yung pinakamahalaga. Ang pagharihan ka ng Diyos at kanyang katuwiran, referring to holiness. Kaya dapat ang laman ng ating isipan, mga anak na silay, ay yung marurog ng pagnanais na mabuhay sa kabanahan, mga kapatid. Tayong lahat, mga kapatid, ay parang actors and actresses sa stage of life. Yun pong tanghalan ng buhay.